Pamintuan's clinic. For my project in MS1, we'll be having a documentary about the complex and often misunderstood disease, which is rheumatic heart disease. Doc was kind enough to give us permission to film in his clinic, so come on and let's find our patient for today. It all begins with a sore throat. For most of us, it's a mild inconvenience, but for millions worldwide, this seemingly harmless infection can trigger a dangerous chain reaction within the body. Today, we explore rheumatic heart disease, a chronic condition that damages the heart's valves. It is caused by a bacterial infection called rheumatic fever, which can follow an untreated strep throat infection. Through the story of April Gay Lacson, we'll uncover how RHD changes lives and how healthcare professionals and families cope with its impact. Good morning! I am Nina and your nurse for today. Kumusta ka naman? Hello po, okay lang po. Medyo nangihina lang po ako lately. Alright, before anything else, I'd like to ask you to fill out this form so Dr. Gray can check on you. General info lang yan about sa mga nararamdaman mo, tapos sitake ko na rin vital signs mo. Sabi mo kanina hindi ka masyadong okay, di ba? Can you tell me more about that? Parang palagi po akong pagod, tsaka nahihirapan po akong huminga kasabay po ng pagkasakit ng dibdib ko. Morning! Morning po. So, good morning, no? Mga pala si Dr. Gray Pamintuan. Si nurse niya, binrief niya yung condition mo sa akin kanina. Pero I'd like to get a clear picture of your condition. So, kung okay lang po ba sa inyo, ma'am, kung sabihin niyo sa akin yung sintomas na nararamdaman niyo? Okay po, medyo nahihirapan lang po akong huminga. Tapos mga 2 buwan na po. Kumakailan lang, sobrang sakit ng mga tuhod ko. Tapos nagkaroon din ako ng mga pantal-pantal dito tsaka dito. Parang mga allergic reaction. Nagpatingin ako sa internist nung 1 linggo. And tapos, nirefer ako dito sa clinic nyo. Nakaka-apekto na kasi yung sintomas na pang-araw-araw sa mga ginagawa. Ganun po ba? Sige, salamat sa information, no? Napansin mo ba kung lumalala yung kondisyon mo, kaya nagkakaroon ka ng pagkakahirap sa paghinga, o ano pa ba yung mga particular na oras na nararamdaman mo yung mga simptomas mo, no? Kaya pa ba pag ba nakahiga ka, mas komportable ka, o mas nahihirapan ka, o mas lumalala yung parang paghirap mo ng huminga kapag may ginagawa ka ng mga physical activities? Ganun. Opo, Dok. Lumalala po pag may ginagawa ko. Pero minsan naman, kahit nagpapahinga, kahit nakahiga ako, nararamdaman ko pa din. Parang kulang ang hangin na pumapasok sa akin. Sige, siguradong hindi komportable yan, no? Yung sakit mo sa tuhod, minsan ba nawawala o parang tuloy-tuloy yung sakit? Napansin mo ba kung merong parang pamamaga, pagmamanas, o kaya naman yung parang init na nararamdaman mo sa mga kasukasuan mo? Bale yan sa tuhod ko po kasi tuloy-tuloy siya eh. Minsan napapansin ko siyang namamaga. Parang matigas yung tuhod ko, lalo na ting umaga. Mainit-init din siya pag hinahawakan. Sige, pwede ko bang hawakan? Opo. Sige. Tungkol naman dun sa mga pantal-pantal na sinabi mo, di ba sinabi mo nagpa-refer ka rin sa internist, no? Saan banda ng katawan mo yun meron?
saan sila lumalabas? Like, nagbabago ba yung itsura nila? Kumakalat sila over time? Bale, nagsimula po siya dito sa mga braso ko po. Tapos, nung kumakailan, umabot na din po siya sa mga binti ko. Tapos ngayon, parang pati sa dibdib ko rin, meron na din po. Namumula po sila, parang medyo blotchy. Tapos, parang hindi na po sila nawawala. Ilang linggo na. Ay, ganun ba? Sige. Salamat dun sa mga informasyon, no? Kasi base sa mga sinabi mo, mukhang marami yung pwedeng sanhin nito. Kaya gusto ko lang sana magsagawa ng full physical assessment bago tayo magbigay ng final diagnosis, no? Mahalaga rin kasi na suriin din yung puso mo, baga tsaka yung mga kasukasuan para maintindihan natin ng mas mabuti kung ano nga ba yung sanhi ng condition mo, kung ano ba yung sakit mo, tsaka para malunasan din natin siya ng maigi, no? Opo. Okay lang po. Sige. Doctor, can you explain what rheumatic heart disease is? Sure. So, rheumatic heart disease happens when a person has rheumatic fever. This fever starts after a bacterial infection, usually from untreated strep throat caused by a Streptococcus bacteria. When the body tries to fight the bacteria, the immune system accidentally attacks healthy tissues, especially the heart valves. This can cause the heart valves to become inflamed, thickened, and scarred over time. And how does that affect the heart? When the heart valves are damaged, they can either become too narrow, which we call stenosis, or they may not close properly, leading to a condition called regurgitation, where the blood flows backward. Both of these problems make it harder for the heart to pump blood properly. If it's not treated, this can eventually lead to heart failure. I see. So it's because of the damaged valves that the heart struggles? Exactly. So when the valves don't work the way they should, the heart has to work harder to keep the blood flowing. Over time, the strain can weaken the heart, leading to serious issues like heart failure, which can affect the entire body system. So, gano'n po ka-importante yung role ng nurse para ma-manage yung mga pasyente na may RHD? Ang RHD ay isang pamatagalang kondisyon. Kaya't malaking bahagi ng aming trabaho bilang mga nurse ay nakatuon sa pagtulong sa mga pasyente ng pamahalaan ang sakit sa araw-araw. Nagbibigay kami ng edukasyon, binabantayan ng mga posibleng komplikasyon, at nakipagtulungan kami sa mga doktor upang ayusin ang mga gamutan batay sa tugon ng pasyente. So, ano pong itsura nun sa actual na practice? Paano po nai-involve yung mga nurses sa pag-diagnose ng RHD? Nagsisimula kami sa pagbibigay ng malinaw na paliwanag tungkol sa kung ano ang RHD at kung paano ito naapektuhan ang kanilang puso. Ipinaliwanag namin ang kahalagahan ng pagsunod sa gamot, pagdalo na sa mga follow-up appointment, at pag-alam sa mga maagang palatandaan ng komplikasyon, tulad ng lumalalang hingal o pamamaga. So, paano po yung management ng pasyente na may RHD? Aside sa pag-educate sa patient about sa mga sakit na meron sila, involved din kami mga nurses sa pag-monitor ng pasyente if the patient is hospitalized. Lagi namin tinitignan yung vital signs ng patient, pero nagpo-focus kami mainly sa blood pressure, temperature, pulse rate, respiratory rate, at oxygen saturation. Nurse also track fluid intake and output, especially since halos lahat ng patient with RHD gumagamit ng diuretics para mabawasan yung mga pagmamanas nila. Okay, na-realize ko lang ngayon na ang laki pala nung trabaho ng nurse sa pag-manage ng medications ng mga pasyente. Oo naman, RHD patients are often on complex medication regimens. In addition to diuretics, they might be on anticoagulants to prevent blood clots or ACE inhibitors to reduce strain on the heart. Since madami silang iniinom na gamot, need talaga namin turuan yung mga patient na tungkol sa possible side effects ng gamot. Pati na rin yung tamang pag-inom, pag kasi may na-miss na dose yung patient, pwede magkaroon ng serious consequences. Napaka-complex po pala ng pagiging nurse, no? Ina-admire ko po kung paano niyo pong na-communicate niyo sa pasyente ng napaka-efficient. Hindi naman masyado at okay lang kahit mahirap. Kami kasi yung tulay sa pagitan ng pasyente at iba pang miyembro ng healthcare team. Ibinabalita namin sa mga doktor ang mga pagbabago sa kalagayan ng pasyente.
Nakikipag-ugnayan kami sa mga physical therapists at minsan ay tumutulong pa sa pag-aayos ng follow-up care pagkatapos o paglabas ng ospital. Kaming mga nurse ay may mahalagang papel sa pag-ensure ng mga pasyente may RHD. Makatanggap sila ng holistiko at tuloy-tuloy na pangangalaga. Last na lang po, ano po yung pinaka-rewarding part ng pagiging nurse? For me, it's saying a patient learn how to manage their condition and improve their quality of life. Mahirap na sakit ang RHD pero with the proper care, patient can live active, fulfilling lives, and sa pagiging part ng proseso na yon, yung pagturo sa kanila kung paano ma-manage yung sakit, makita ni sila namin na sumaya at kahit pa paano na nagiging okay na sila, yun yung pinaka-rewarding. Rheumatic heart disease is more than just a diagnosis, it's a long-term condition that can affect the lives of those it touches. Understanding its origins, from a simple strep throat infection to the potential for lifelong heart complications, is crucial. By prioritizing early treatments and preventive measures, we can protect ourselves and our loved ones from the silent but serious disease. With ongoing medical care, lifestyle changes, and vigilant monitoring, individuals living with RHD can lead fulfilling lives. Let's continue to raise awareness, promote education, and empower patients and communities to combat RHD together. Remember, the journey towards a healthier heart begins with knowledge and action.